Ang mahiwagang tandang, isang tanyag na dula mula sa Mindanao. Narito ang pagbubuod ng mga mahahalagang bahagi nito batay sa daloy ng kwento. Nagsimula ang kwento sa matinding kahirapan ni na Bagomama at ng kanyang ina na si Locos e babae. Matapos mamatay ang kanyang ama na si Locos e Mama, wala silang makain at tanging pananalig sa ala ang pinanghahawakan nila. Dahil dito, nagpasya si Bagomama na maghanda ng mga bitag sa gubat upang mayroon silang makain. Sa kanyang pag-uwi, nagulat si Bagomama dahil ang nahuli ng kanyang bitag ay isang pambihirang tandang na may makikinang na balahibo. Sa halip na tila ok lang ang gawin, nakiusap ang tandang na huwag siyang patayin at nangakong tutulungan silang makaahon sa kahirapan bilang ganti sa kanyang kalayaan. Sa tuwing ikinakampay ng tandang ang kanyang mga pakpak at tumitilaok, may mga ginto, hiyas at mamahaling tela na lumalabas. Dahil dito, ang dating barong-barong ni na Bagomama ay napalitan ng isang malaking bahay at naging marangya ang kanilang pamumuhay. Nakarating ang balita ng biglang pagyaman ni Bagomama sa Sultan ng Agamanyog. Sinubukan ng sultan na hamunin o silipin ang pinagmulan ng yaman ni Bagomama. Ginamit ni Bagomama ang kanyang kayamanan at ang tulong ng tandang upang mapatunayan ang kanyang dangal. Pinakasalan din niya ang anak ng sultan. Sa huli, dahil sa tulong at talino ng tandang, naipakita ni Bagomama na siya ay karapat-dapat sa respeto at hindi na kailangang apihin ng mga makapangyarihan. Matapos matiyak na ligtas at maayos na ang buhay ni na Bagomama, nagpaalam na ang mahiwagang tandang. Ang kwento ay nagtatapos sa aral na ang kabutihan ng loob, pagsisikap at pananalig ay nagbubunga ng biyaya na higit pa sa ginto. Ang dulang ito ay sumasalamin sa kulturang Maranao, kung saan ang itandang ki o sarimanok ay isang mahalagang simbolo ng kanilang sining at paniniwala.